Hello everyone at welcome sa ating video tutorial para sa ating PHP programming language. So for this one, itutuloy natin ang ating discussion regarding sa kung paano tayo gagawa ng ating login page using PHP and MySQL. So kanina, gumawa tayo ng ating PHP code na kung saan tinetest out natin kapag si user is nag-click sa ating button. Okay? So once na mag-click ang ating user doon sa button, so dapat mano-notify siya or magdi-display itong notification message natin. Okay? So, ang gawin natin is, i-click natin ang button and then, nag-output siya ng or nag-notify siya ng the button has been clicked. Okay? Then, the next step na gagawin natin is, kailangan ma-secure natin or masigurado natin na yung mga fields na kailangan fill upan ni user ay na-fill upan niya. Okay? So, otherwise, dapat ino-notify natin siya na may kulang doon sa kanyang dapat fill upan. So, para magawa natin yon, so i-comment lang natin. So, username and password should be completely filled up. Okay? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng PHP code using the conditional statement. Okay? So, ang gagamitin natin class is the empty function na mag-check kung may laman ba yung field or wala. Okay? So, ang gagamitin natin is not empty. So, gusto natin malaman kung not empty ba yung pagkaka-fill up niya sa mga fields na ito. Then, sa loob ng ating empty function is kukunin natin yung post method natin. Okay? Then, sa loob ng post method natin is yung ating name ng particular field na yon. So, for this example is the username represented by the user and then the password represented by the password. Okay? So, type in natin user and then since kailangan dalawa ang ma-fill upan niya dito sa ating field, so ang gagawin niya is or gagamit tayo ng and para sa ating condition. Okay? So, user and then password. So, yung ibig sabihin ng statement na to class, so dapat hindi empty yung pag-fill up niya sa user or sa username or email at hindi din empty yung pag-fill up niya sa password. Okay? So, ang gagawin natin is ite-test out natin yung output ng conditional statement na to. So, using the notif variable, okay? So, show natin yung message. So, fields are completely filled up. Okay? So, kung hindi naman kompleto yung pagkaka-fill up niya sa fields, okay, so gagamit tayo ng else statement and then the notif variable and then fields are required to fill up and then please try again. Okay? So, run natin ito sa ating browser. So, dapat makikita natin ang statement na to. So, ang gagawin natin, so, una is magta-type muna ako ng ating username. And what if hindi ako mag-type ng ating password? So, dapat ang magdi-display sa ating screen is this one. So, fields are required to fill up. Pero kung password naman ang fill upan natin at yung username ang blanco, so, refresh natin. So, dapat same thing will happen dahil dapat parehas silang mapi-fill upan. Okay? So, kapag parehas na fill upan yung ating mga fields, so dapat ang magiging output niyan is fields are completely filled up na makikita natin sa ating notification message. Okay? Now, kung okay na tayo dito, edit natin itong conditional statement natin na true. Then, ang next step na gagawin natin is i-check natin yung special character. So, check for special characters, specifically sa ating username
field. Okay, username or password field. So, ang gagawin natin is gagamit ulit tayo ng conditional statement. And then, sa loob ng conditional statement natin, yung ating function na preg match. Okay, so this one class, the function preg match. So, itetest niya kung may magmamatch na fields or text or characters doon sa ating text. Okay? So, ang gagawin natin sa loob ng preg match function, so, single quotation and then ang ating slash at sa gitna nito is yung mga characters na dapat or special characters na hindi natin papapasukin sa ating database. Okay, so say for example, ang semicolon ay yung una sa hindi dapat makapasok. Then pangalawa, yung square bracket natin. And then pangatlo, the backslash. Okay? Then of course, hindi din dapat makapasok ang ating single quotation. Of course, the dollar sign. And then, syempre, yung less than and greater than sign natin, hindi dapat makapasok. Then, yung ating equals. And of course, isama din natin si ampersand na hindi dapat makapasok sa database natin. Okay? So, this is the first parameter ng ating preg-match function. And then, yung second parameter natin is yung field na kung saan i-compare niya yung input ni user dito sa mga special characters na pinagbabawal natin. Okay? So, ang gagamitin natin for this one is again, the post method. Okay? And then, ang babasahin niya is the user. Okay? So, the same one na nandito. Okay? So, kapag okay na tayo dyan, iti-test out natin yung message. Okay? Or yung notification. So, using the notif variable, then, ang gagawin natin for the conditional, kapag hindi niya na or walang magmamatch na special character doon sa input ni user, so ang gagawin niya is mag-output ng no special characters match. Okay? And then, however, kung may magmamatch na special character doon sa in-input ni user, ang gagawin natin is the notif variable and then no special characters allowed. Then, please try again. Okay, so test natin ang ating output for this one. So, save. And then, refresh natin ang page. And then, ang gagawin natin is magpapasok ako ng isang field or data dito sa ating field or form. Okay, so si Juan at naglagay tayo ng ating single quotation. And of course, yung ating password. So dapat ang magiging output niyan is no special characters match dahil na-detect niya na may single quotation. However, kung wala naman magiging single quotation or wala naman magiging special character, so dapat ang magiging output ng ating form. Okay, so ulitin natin. So, ang napansin niya or ang na-notify sa atin is no special character ang nag-match doon sa ating user name na input. Okay, so again class, kaya natin ginagawa yan dahil ang ating username is a text type na field. Okay, so kapag sinabing text type, any text is pwedeng ipasok ng ating user sa ating database. Okay, which in return pwedeng mag-cause ng tinatawag nating injection doon sa ating code sa backend. Okay, so now, itutuloy natin ang ating video tutorial class. So, on the next video, pag-uusapan naman natin kung paano tayo magko-connect with the database at ite-test out natin kung existing na ba yung record ni user doon sa database natin. Okay, so once again, hopefully may natutunan kayo class. So, see you on the next video.